may buntag naton tanan. Atong ipadayon ang pagtuon sa The Book of Psalms. The Book of Psalms, and we are now in Psalm 90. Psalm 90, mga igsoon. Let's all stand, magampot ha. Most gracious Heavenly Father, we are so grateful sa imuhang presensya sa among kinabuhi, Lord, as you promise that you are with us and you are not going to leave us. And according to what the Bible says, that 2 or 3 nga mag-gather sa imong ngalan, Lord, naa ka sa tunga-tunga nini. Salamat kay Lord, o nag-ampo ko nga imo kong gamiton na usab sa pagwali sa imong pulong, Lord, kabahin sa mga prinsipyo nga angay namong masabtan ug mahibaw-an, so that we may be able to use it sa among pagpangalagad nimo, Lord. I know that serving you is easy because we just need to follow you, but we have an enemy that would do his best to stop us from following you, Lord. Ug diha naglisod kay anha siya mo gamit or mukupot sa among flesh nga kung dili namo mabantayan, Lord, dili na may kasunod nimo. So please nagampo mi, Lord, nga imo mintabangan nga maglig-on mi physically and most importantly sa spiritual namo, Lord, na dili gyud mi molugak og sunod nimo og paminaw sa imong pulong. Salamat kay Lord, and please bless us all with your wisdom today for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Living with Eternal Perspective. Part number 1. Lahi gyud ang pagkinabuhi nga dunay eternal perspective. Daghan kayong mga idea nga madunggan, makita nato aning kalibutan na mga kaigsunan, but wa gyud makatupong o makapildi bisa na lag makaduol mga kaigsuonan og level sa eternal perspective. Ang kabubuton sa Ginoo mahibaw-an nato pinaagi sa iyang pulong. And I hope that each and every one of us, mga igsoon, dili lang kay naatay Bible, kundi gibasa gyud nato ang Bible. Are you reading your Bible? Naa na ba, nasugdan na ba inyong family altar? Dili tanan nag-amen. Kumusta inyong family altar? Kinsa may naghandol? Si Papa o si Mama? Kay kung si Mama naghandol, naminaw si Papa, maluya mog dali. Kay lahi gyud kung si Papa mo'y mo dominar. Si Papa mo'y mudala, si Papa maoy mo tudlo. But what if kung si Papa dili luwas? What if kung si Papa crooked? Well, na instruction ang Ginoo ana mga igsoon. Kung di na mo'y topic na to karon, so you need to understand what the Bible says nga ang mga asawa wala ka gitagaan sa Ginoong power nga imong i-overpower ang imong bana. Gitagaan kaniyag power to be under subjection lang gihapon, but using the strongest power that God gave you is your chaste conversation. Mao nay pinakakusgan nimo nga gahom. Lupigon ang crooked nga bana. Laliman ka ana mga igsoon. Lahi ang Ginoo mo fight oy. Di ba? Pero gamiton nimo ang mas dako nimo tingog niya, hait pag yun, unya. Di gyud na mapildi imong bana gyud. Pildi imong pamilya. Okay? Psalm 90, the prayer of Moses. Ang gi-contrast ni Moses diri, God's eternal nature with man's fleeting life. It calls us to recognize our frailty, repent for sin, seek God's mercy, and live wisely in light of eternity, mga igsoon. Kay ang kaning atong kinabuhi sa tinuod lang, mubo ra man ni. Dili lang kay mubo, weak pa jud. Nasabtan. We are weak, and that is why we need God to strengthen us. We need God to guide us. We need God to lead us along the way. Kay
sa kamubo sa atong kinabuhi, magsaag-saag pagyud ta mga kaigsuonan, samot wa gyud tay ma-accomplish ani para sa buluhaton sa Ginoo. So kung sumayon nato ang kanang dalan sa kalibutanhon, di gyud nato diha makaplagan ang buluhaton sa Ginoo. Kaya ang buluhaton sa Ginoo naa siya kaugalingong dalan diha sa kalibutan. Pero wala sa kalibutan ang iyang dalan. Dili kalibutanhon ba? Kundili eternal perspective ang dapat natong tan-awon o i-expect nato mga igsoon, divine guidance. Are you listening? So naa na sa Bible na tanan, naa sa pagpaminaw sa mensahe, naa sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, dili sa pagbuot-buot nato og pangita og paagi unsaon nato pagpangalagad ng Ginoo. So, mo na ang may tabo sa mga believers, when you listen to the Word of God and then you listen to people in this world, you will be confused. Kaya nga naman, lahi kaayo mga igsoon ang dagan sa pangutok sa kalibutanhon o sa iya sa Ginoo. Unya, magdepende pagyud na sa imong status. Asa may lig-on nimo, spiritual or carnal. So sa dihang maminaw ka sa lain, dili nimo ma-distinguish nga kana diay siya, iya nakanggi saag. Unya nagtuo ka nga nahimo kang sakto, unya nasayop na ang imuhang ang magtutudlo sa pulong sa Ginoo. Mao na makita nato sa mga kasimbahan na daghan kay mga rebels. Daghan mga disobedient Christians tungod ana nga panghitabo mga igsoon. So ang sala ani kung atong tumbukon asa man dapit na sipyat sa imuhang personal walk with the Lord. Kay kung sumasugot kag sa dili, sakto imong paglakaw sa Ginoo, bisag kinsa pa na mo babag nimo, mo atang nimo og ilaron ka, kay baw ka oy. Kay baw kang ilad na, kay baw ka nga lingla na, kay baw ka nga isaag ka ana. Di ba? Pero kung ikaw ignorante kayo ka sa mga kalihukan sa yawa, kay ngano man wala nimo gibasa ang pulong sa Ginoo nga gi-reveal ang mga pamaagi kalihukan sa yawa mga igsoon, diri nato makita sa Bible. Unya ignorante man ka. Unya mo pag naandan nimo. Ngano unsa naandan nato ang iyas Ginoo nga di man tagikan diha. Ang naandan nato iya sa yawa, and that is why sa dihang naluwas na ta something nga nahitabo sa itong kinabuhi, mga bag-o, unya, sa dihang mo negative na ta sa mga bag-o, inigpamina na to daan, mga igsoon, amo niya ako naandan. Muna dali kayo ibalik. Kaya nga naman, sibo naman sa imuhang understanding, ni agree na magkadaan, ana, imo naman lang gibalikan. Muna dali ra kayo ibalik sa kalibutan. Pero kung ligunon lang yun nato atong paglakaw mga igsoon, ang atong gigamit kanunay is eternal perspective. Dili perspective ani kalibutana. Di gyud ta mailad sa kinsa pa na sila mga igsoon. Mao na we need to live wisely in light of eternity. Ayaw kanang mga walay value sa eternidad. Nasabtan nato, so unsa man aning kalibutan nga makita nato nga kanina ani value sa eternity. Kalag. Kalag. Unsa pa? Kalag. Unsa pa'y lain? Ato tuloon kay baptisman ta. Kalag. Sa musugot kag sa dili, wa kay laing mada dito sa langit kundili kalag. Mao na sidang giluwas ta sa Ginoo, gitagaan dayto niyag mission mga igsoon, pangitaon ang kalag nga nalubong diha sa kalibutan. They are the treasures hid on earth. Mao na ang atong buhaton, kinahanglan nindot ang kahimanan para sa atong pagkaut sa kalibutan mga igsoon, makit-an nato ang kayamanan ug madaan nato sa tiilan sa Ginoo. Kung anong mukuyog man nimo kung panalitan, mas lingaw siya dito. Diba? Mahadlok na siya matakda nimo. Kaya nga naman, nakita niya sa imong kinabuhi, perting antos nimo. Unya ang prinsipyo mga kaigsunan, nadungga nila mag-antos para ma-santos. O, nalimad ka ana.
ilang sayop nga pagtudlo giaplikar diha sa imuha kay ikaw nagsige lang kag antos kinabuhi. Balioy, ang gingon sa Ginoo, ang tanan nga nangalagad nagsunod sa Ginoo, panalanginan sa Ginoo. Doon natay gitawag biblical prosperity mga igsoon. Pero agiyon na to biblically. Dili carnally. Alright? 3 principles nga atong sabton karon. Tulo ka butang mga igsoon. Number 1, the eternal God. Atong sabton ni eternal God. Unsa man na ang Ginoo? Kinsa man na siya? Daklit ra ba na siya sa atong kinabuhi? Or He is the most permanent person nga makuyog nato sa atong kinabuhi? The most permanent. Kaya nga naman, dili ra na siya diri. Hangtod na siya sa eternity. So kung naata, nagpuyo taning kalibutan na mga kaigsunan, this is not eternity. Ang eternity to sa sunod pa. But samtang naata diri sa kalibutan, ang atong perspective is eternal. Ang atong i-make sure mga igsoon nga ang atong kuyog God who is eternal. I-make sure gyud na nato nya mayuday ka nga si Satanas di ay pastor, eternal man sad siya. Naman siya dito sa eternal hell. Eternal lake of fire. Ato man na siya dito. Ikaw bahala ka. Basta, wa na'y makalupig pa sa Ginoo nga even Satan, siya nagbuhat. Samtang wa pa na siya nahimong Satanas, Lucifer na siya mga kaigsunan. Amen? So in Psalm 90, 1 and 2, makita na ito diri sa Psalm 90, 1 and 2, Ingos Bible mga kaigsunan, Lord, Thou hast been our dwelling place in all generations. Dwelling place ang Ginoo not just for several years or a portion of our life. God can be our dwelling place. Hangtod kang turan sa tanang henerasyon. Sugod pa na kang Abraham, sugod pa kang Adam and Eve mga igsoon, hangtod na karon sa atong panahon, it is still God who created the world. Maoy atong dwelling place. Ingon sa verse number 2, before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Wa pa ka nahimo, Ginoo na siya. Hilas kayo ta mga kaigsunan nga laliso na tong Ginoo sa pamaagi. Hilas kay ta nga questionon nato ang pamaagi sa Ginoo. Sa diyan mabasahan nato ang Bible kay di man ta kauyon, questionon nato ang pamaagi sa Ginoo. Ilisa nato ang pamaagi sa Ginoo. Hilas kayo ang mga tao mga igsoon nga wa pa ka nahimo, Ginoo na siya. Di ba? Mabita na hilas kayo ang mga anak mga kaigsunan nga puros ra ta created ha. Hilas kayo ang mga anak nga magtulisok sa ilang ginikanan murag si kinsa. Nga wa pa ka na tao, naana na siya. Kanang iyang giantanan, nga giwarningan ka, ayaw anak dong, ayaw anak day, naagianan niya, that is why, giingnan ka, ayaw. Naminaw ta. Pero ang mga anak, ang mga bata, wa pa man ka-experience good. Mao na nga, ilang jud supakon ilang ginikanan, hantod, ma-experience nila ang bati nga na-experience sa ilang ginikanan, history repeat itself. So nganong nahitabo man na sa mga anak? Because ang mga ginikanan, wala nila natugyan ang ilang anak ngadto sa Dios. Bisag unsaon pa na nato mga igsoon, we cannot force our children. Maybe sa dihang naata, mahadlok sila kay naata. But mind you, kung wa na ka, ikaw pa ba gihapoy gisunod kung wala ang Ginoo? Nakasabot ha? Ikaw pa ba gihapoy gihinumduman nila ang imong instruction? Maubay ilang gihinumduman sa dihang wa na ka? I don't think so. Kay kung mao pa nay nahitabo mga igsoon, wag yung bata nga mabiktima sa yawa. Wag yung bata nga maguba ilang kinabuhi kay wa may ginikanan nga gustong maguba ang kinabuhi sa ilang anak.
Pero ngano nangaguba man ang kinabuhi sa ilang anak, mga igsoon, because wala na nila ginumduman ang mga reminders nga gisulti sa ginikanan. Nakasabot na? As well as the pastor and the members of the church. Ang giwali na to mga experiences sa mga tao diri nga gitawag na karon nato og great witnesses nato mga kaigsunan dito sa langit. Wala na nga matay naman itanan diri atong gisgutan. Ang atong gisgutan ang ilang mga experiences, mga bati o mga nindot gipahibaw sa Ginoo nato so that we may know how to use this life. Pero ang problema, ang mga katawhan sa Ginoo di man maminaw sa mensahe. Sa to pa, wa ka maminaw sa warning. Imo jud gusto i-experience ang mga na-experience na nila sa una nga dapat malikayan na. Amo na gingon imong gidisregard ang eternal perspective. Ari jud ka sa human perspective. Which you think it seems right, man good pastor. Seems right gani. Yun sa Bible pa, distraction ang padulngan. So, atong hinumduman, God is timeless. Do you agree? Amen. Sa wa pa ta nahimo, naa na siya. Sa katapusan sa kalibutan, nangamatay na taana, naagihapon siya. Hantod na, inigabot na to sa langit, nagpaabot siya. Timeless. He is not bound sa time. Unchanging. Kung siya ang gisulti before, kung saan na iya gisulti karon. And the true refuge of His people. That is our God. Ug pasalamat ta mga kaigsunan nga siya ang atong refuge sugod pa sa panahon sa karaan mga kaigsunan sa Old Testament hantod na karon sa atong present world siya gihapon atong refuge because He is timeless. Wala siya gaagad og time. He owns the time. Mao na gusto niya mga kaigsunan sa atong panahon pod karon ayaw pa dumala sa time. Dumala ang time. You need to handle your time. Do not let time handle you. O nakasabot mo? Ikaw may bahig sa imuhang kuan ba? Sa imong schedule ba? Oh, dili ikaw may tagay kong schedule bi. Oh, nanguha ra kag schedule niya mo imong gisunod. Ganahan kay tao ana. Kay ngano man dili siya ganahan mo una. Ang mga tapulan gyud. Plan. Make your own plan. Unya makapangayo ka na sa Ginoo kay kung lain mo gaplano sa imuha kay ngano man under makanila or trabahante makanila sila gyud gaplano, you cannot make plans for your own. O karon mangutan ako. Ang plano na nila para sa imong kinabuhi, plano man sa Ginoo. Way labot ang Ginoo mga igsoon. Kasab-an kag i-apil nimo Ginoo. Mao na sila may mumando nimo hunungan na ng imuhang kabuang diha sa Ginoo. Di ba? O tanawa, ako amo ko nimo. Wa man ko tuuan na imong gituhuan. Kada kong ulaw ana sa imong gialagaran. Kung anong naingon ana maka, wa ka naminaw niya. Wa ka naminaw niya. Nga kung naminaw pa kaniya, usa ka adlaw makit-an na nimo imong amo nga dili kaniya empleyado. Ug maminaw na siya nimo. Pero kay na-meet man na nimo siya, it means apil gyud na siya sa listahan nga imong sulwiningon. Ang problema nagkita mo under mo kaniya. Because ako mutuod jud ko mga kaigsunan, tanan nga mga tao nga nahilambigit sa imong kinabuhi, naa gyud tay misyon anang tawhana. So depende na giunsa nato na sila pag ila kaaway na sila o misyon na sila. Ha? Ato na sila tagag life o ato na sila i-consume. I-konsumisyon sa atong kinabuhi. No? Do not forget, we are serving the eternal God. Og hantod sa katapusan nato ginhawa makasalig taniya mga igsoon. Number 2, the contrast. The frailty of man. The frailty of man. Unsa kahuyang o unsa kamubo ang kinabuhi sa tao. Verse 3 to verse number 6. Ingos Bible mga kaigsunan,
Thou turnest man to destruction, and sayest, return ye children of men. No? Padong sa destruction ang mga tao. In verse number 4, for 1,000 years in my sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night. Tanawa, usa ka adlaw sa Ginoo, 1,000 sa atoa. So sa usa ka adlaw sa Ginoo, naa ka diha nabuhi. Your entire life. Kay di gyud ka kaabot og 1,000 years. Nakasabot ha? Ang maximum life sa tao mga igsoon, bonus na kung malapas ka og 80. Bonus na. Kay ang minimum is 70, ang maximum is 80. Kung mulapas ka ana, bonus pa gyud na mga igsoon. Pasabot na maampingon jud ka sa imong lawas. No? Verse number 5. In verse number 5, the Bible says, thou carriest them away as with a flood. They are asleep in the morning. They are like grass which groweth up. Kanang sleep in the morning, di ka na makaabot og udto, hapon. Sige na lang kinabuhi. In verse number 6, in the morning it flourisheth and groweth up. In the evening it is cut down and withered. That is the frailty of man. So, sa imong kinabuhi, mauni ang nahitabo. Realidad, mga kaigsunan. God and man. Kinsay mong gisunod? Kinsay mong gisunod? In comparison with God, who wanted to guide us, who wanted to send us to our victory, gipuli nimo kanang tawhan nagsikinsa na siya ug di nang ispidno gikan. Ang magikan na sa langit. Unsa gyud ang ispidno? Dili paspas ba? Speed no. Mo mo pahinay sa imong kinabuhi. Demonyo na mga kaigsunan sa imong kinabuhi. Munay mo muhatag og kagubot sa imuha una. Kay dili na mo gipada sa Ginoo para patin-awan ka to give you the eternal perspective. Amen. It is from the devil. Mga igsuon, buutan man to pastor, buutan pag ito nimo. Kung mo istorya to, hinay kayo, ikaw musinggit ka. Mga kaigsuonan, di day ka follower ni Paul, no? Amen. Kakinsa ka kang follower. Tanawarag usay giingon sa Bible, mag-careful ta kinsa ato gisunod. Tungod kay mubo ra kay ni kinabuhi ang mga igsoon. Unya, ipuli nato nga tawo ra gihapon, mubo iya kinabuhi, mubo iya kinaadman, wa siya kaybaw unsay naa sa unahan. Gipuli nato siya sa Ginoo nga nakahibaw na hantod sa pinakakatapusan. Pagkabugo agyan nato. Kung may musulti nato anak mga kaigsunan, nagtuog yun ang bright ta. Magbinugo gyud ang mga tao gyud. Kung di ka musunod, di ka maminaw, di ka mubasa, di ka mangayo sa Ginoo wisdom, unsay buhaton nagbinugo jud ka kay bawo na gyud ang Ginoo unsay tapos ani kinabuhi. And we are trying to change that. Nindot manunta kayo iyang gi-prepare. Para sa mga anak sa Dios, nindot kayo iyang gi-prepare. Parehan na to nga mga ginikanan, nangandoy gyud ta, naningkamot ta, naghago ta tamas ginhawa para kung mamatay man ta, nindot ang kinabuhi sa atong pamilya. Pero ang wa nato nasabti, kita nay gaguba. Kay ang pinaka-sure nga foundation sa ilahang victory is Jesus Christ. Gikuha. Gilangkat sa mga ginikanan. Giguba sa mga ginikanan kay wa nila mismo gigamit kana nga foundation. Lain ang ilang gigamit human foundation. Na education. Ug usay makuha ning kalibutan na ba? Fame. Nalangkob sa lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Naa diha. O tanawa kinsa may koronahan mga igsoon kung nakahuman ka.
ang imong kalag o ang imong lawas. Mao na nga mabili na sa lapida mga igsoon. May masuwat sa lapida tanan. Anhara na sa imong bungbong. Di ba? Di gyud na pasabot, madato na gyud ka kangano, graduate na kag engineering. Tinuod ka. Nang pagdato di man sa imuhang nahuman, kundili sa imo mang abilidad. So kung sa nahuman nimo nya abilibad ka, whatever you do is very bad. Wa gyud kahimuan mo na ay gyud mo padaan ni kalibutan na mga igsoon. Everything is about pride. What I own, what I finish, what I accomplish. Mo ni daghan istoryahan. Pero mga igsoon, ang gipangayo ra gyud sa Ginoo, soul. Amen. Soul nga dili nimo ikapanghinambog. Pila nay nadaan nimo sa tiilan sa Ginoo. There is no pride. Kay ningon ang Bible, where is boasting then? Di gyud na nimo ikapasigarbo kun dili ikahimaya nimo sa Ginoo ug magmalipayon ka samtang naa kaning kalibutan na. That is the kind of life that we need to kana bitawng desire. Dili ka lang malumos tas mga kabdangan nato diri mga kaigsunan. Ayaw jud kay mubo ra kay ni kinabuhi ang mga igsoon. Our life is just like a vapor. It appeareth for a little time and then vanisheth away. Ingon ana kamubo, ingon ana kahuyang mga igsoon. So, always remember this, human life is brief and fragile compared to God's eternity. Unya paminaw nimo ang tao, humanistic way. Paminaw nimo ang imong mga acquaintances dito sa gawas nga wa kailag Ginoo. Ipuli nimo sa Ginoo nga eternal ang iyahang kanang presensya sa imong kinabuhi. No? Sugod sa atong pagkawa panahimo, hangtod na sa atong katapusan mga igsoon, ang Ginoo naara gyapon. Point number 3. The reality of divine wrath. Naay divine wrath. Kung dili nimo pansinon, kung dili nimo sundon ang Ginoo, hinumdumi, dunay kapungot ang Dios. In verse number 7 to verse number 11, in God's Bible, we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled. Tungod sa kasuko sa Ginoo nimo, na troubled ka. Mangutan ako kanon. Who is troubled? Di na dahil na mangangkon. Ako, pastor, di ko matroubled. Kung mangaway na ko, bahala mo diya. Kung naay ka ng kuwan, dili makabot na ko akong pangandoy, bahala na diya. Pero pirti na ni mong yaw-yaw. Pirti na ni mong bagutbot. Pero paistoryahon ka, daw okay na ka. Pero sa tinuod lang, pirti na ni mong reklamo. Mga kaigsunan, the reason nga nagreklamo ang tao, because we do not believe in God. We are not following His footsteps. Klaro kayong gingon sa Bible, mga igsoon, nasuko ang Ginoo nato o na-troubled atong kinabuhi tungod sa iyang kapungot. Di gyud mapungot ang Ginoo nimo kung nagmabungahon ka. O sa may buhaton sa Ginoo nimo, in contrast sa iyang wrath, i-bless ka. Naminaw ta? I-bless ka sa Ginoo kay ngano man gusto niya nga magpadayon ka nga mahimong panalangin sa imuhang gitudloan. Nangalagan magka, He will provide all your needs pagyud according to His riches and glory. Kinsa may gipramisa na ang mga nangalagad, way labot ang wa nangalagad. Kay ang giingnan sa Ginoo ana mga kaigsunan, ginamit si Apostol Paul ang mga believers sa Philippi nga sa dihang naa na siya sa pinakalisod nga kinabuhi niya, mauray nagpabilin og suporta kang Apostol Paul. Ang uban ni taliwan. Hello? Maunay grabe kayo nga experience ni Apostol Paul, pero nakita niya mga kaigsunan ang Ginoo nga naa gyapon. Nagpabilin.
Pero di gyud nato ma-deny sa Bible mga igsoon nga mamunal ang Ginoo, mamunal gyud siya sa iya mga anak kagahig-o. Na ay divine wrath mga igsoon. O ang resulta na makita sa itong kinabuhi, troubled ka. Gamay problema, troubled ka. Gamay kasika sa kinabuhi, troubled ka. O pangutanay mo kong galingon, o man mo angkon, pero angkon na lang, secretly, silently, bahala ka. But you need to admit, kapungot din is Ginoo kung kinabuhi da. Unsa may buhaton nimo para di ka mabunalan sa Ginoo? Sunda siya, saligi siya. Ngano man wala nimo nakabot? Ngano man wala nimo nakuha? Ngano man gibiyaan ka? Ngano man giaway ka? Di ba? Ang imong kumpiyansa dapat naa sa Ginoo. Wala sa katungwa nimo nakabot ug naabot. In verse number 8 ingon sa Bible, Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. Nabataan ni mga secret mga igsoon. I-reveal na sa Ginoo. Mo na gingon sa Bible mga kaigsunan, ang katong mga nagtago og sala, problema kay nila ng simbahan. Kay diri mahayagan man jud. Unya gitago na sa word nga nangigo si pastor. Kay tungod sa kahayag sa pulong sa Ginoo, madanagan gyud ng imong mga binuhatan in secret. Because in God there is no secret. In the light of His countenance, mga kaigsunan, makita ning atong mga sayop. Di ara ang privilege nato nga mga naa sa sayop. Naklaruhan atong sayop aron atong mahatag sa Ginoo ug mapangayuan atong pasaylo. Di ba? Dili kay tanawan na. Unya padung pa ko kasimbahan, imo nang giingnan imo mga kuyog, tanawa. Mangigo na po ni pastor nato. Unsa ka propeta? Umini ka nga propeta kay igunon magyud tatanan. Kay ang tao nga di gusto maigo sa mensahe sa Ginoo, perfect. Are you? Perfect ba imong kinabuhi? So you need to expect sumini ka nga propeta kay maigo magyud ta. Sa dihang niabot na sa simbahan. See? Tanawa. Di ako rin gisgutan ni pastor. Unsa go'y kalibutan ako sa imong kinabuhi. Pero ang Ginoo na ay kalibutan sa imong kinabuhi. Ako, wako'y kalibutan. Ay, wagay ko'y luna. Are you listening? Kalibutan pa'y naa. Pero ang Ginoo kay bawo siya tanan. Nasayod siya sa ato ang mga secret nga mga gibuhat sa kinabuhi. Mga gitaguan nato nga mahadlok ta mga kaigsunan, unya may tato gitaguan nga settled na. Kay kung na-settled na, di na masada nimo taguan. Bahala nag may sigutan sa dayag, di na ka maapektuhan. Kay nga naman, it is settled. But you don't need to publish it around the world. Okay ba mo? Sa unang panahon, di na kinanglan. Nga naman, it is not needed. Di ba? Pero ang kanang mga nabuhat na to mga igsoon nga taguan na to, tagui, samtang wa pa na settled o ayaw gyud tagui, ay pagtago gyud. Kay kanang mga na-settled na niya imong gitaguan, pwede na nimo gamiton imo na sa pakayuhon. Ayaw na usa na uling. Ngay ikaw maggamit taguon. Hipuson. Hangtod yung mga opos. No? Di gina nimo lungan, hantod mahimong abo. Nawa na luoyan ning uling oy. Dili man na uling imong sala. Sa dihang na settle na, labay na. Adto na sa Ginoo mga igsoon, tuan didto ang basurhan sa atong sala. Ilabay ngadto sa Ginoo. Mao na iyan ang instruction nato mga igsoon. In verse number 9, For all our days are passed away. In thy wrath we spend our years as a tale that is told. Mahimo ra gyud ni history. Pasabot ani mga kaigsunan, nangawa na ta pero naay nakauban nato sa kinabuhi nga nagpabilin pa history na anhing.
Usa ka adlaw kita na po ang gitawag nga anhing, si Anhing Jimar. No? Si Anhing Remart. Si Anhing June. Kisa pa'y gusto mo apil? Si Anhing. Si Anhing Gonzalo. O, di ba? Ang ato na lang ana, nagbilin batag legacy para ang pagkaanhing nato mga igsoon panalangin gyapon. Nagbilin bata og nindot nga mga binuhatan aning kalibutan na nga gikapungtan samtang buhi pa ka. Sultihan ta mo, kasagaran sa mga maayong binuhatan sa tao, may isgutan na siya kung wa na siya. Pero kapungtan na siya samtang buhi pa siya. Kasagaran jud. No? Sugod pa na sa eskwelahan. Lagot kay mga estudyante stricto kay teacher oy. Grabe si teacher, walang patawad. Pero pag graduate nimo, mo dito yung nahinumduman mo, ito yung nakamold nimo. Mo ito yung magipangita, kay mo teacher sunod. Tugtan na kagwa ka assignment, o sige na. Pagdalang og kuanon niya, sunod. Kanang, usay, madani mo snack-snack ba? Di ba? Sa elementary pa, tanom lang pa ngayon. Sige, dala mong tanom para makapasar mo. Okay, wag yun mo, grado din eh. Nga unsa man inig pang-apply ana unya o inig pagpanginabuhi na magdada nagtanom kay mo mo ni akong kwan mo ni nakaingon nga nakakuha ko grado dako unsa man niyang tanom mo na luy kay na mga teacher mga igsoon nga kanang way panlantaw sa iya mga estudyante pero katong dunay panlantaw sa mga estudyante stricto kayo badlungon jud. O parehara sana sa mga pastor. Ang pastor nga inyong offering na gikinanglan, ay panggaon mo eh. O Brad, kumusta naman kinabuhi Brad? O. Diba? Bisag sayop na yung mag-ibot, eh okay na, kita makaka. Importante na buhi ta. Muli pastor, pero di ko kasimbag Wednesday. Sige na, Wednesday na bitaw na. Importante na kas Domingo. O, dili kang Pastor Gonzalo mga igsoon. Kay dili imong offering importante. The reason maka-offer ka sa Ginoong nindot because your life is good with God. Ang imong offering is just a result of your faithfulness. Sultihan ta mo inyong offering ay pugsa. Let it flow naturally. Kaya kanang offering nga pinugos, maglagot ka nako. Di kay bless sa Ginoo. Pero kanang offering nga tinuod nga makapalipay sa Ginoo, it flows naturally. Tungod sa kalipay nimo, tungod sa panalangin nga nadawat nimo sa Ginoo, mo flow ra gyud na siya. Ug wa gyud habdos. Di ba? Ang imong tinguha nga mahimaya ang Ginoo sa imong gibuhat. In obedience to His command. Imong gihatag, imong giuli. Nanabang ka sa uban. Not for the sake nga pakpakan ka, pero for the sake of God nga maila siya. O na siya, mo siya nindot, o mo na siya tinuod mga kaigsunan nga dapat ang mga Kristohano nakaibaw. No? Kay kanira ba atong adlaw, according sa 9? Kung pass away na ta, kung sa man niya imong ibilin. Katusikuan, ambot na lang. May ragyo, namatay to, sakita ano eh. Nya makadungog imong mga anak pa. Malipay, jud ko. Paganahan mo nga, inikawa ni mo diri, mura kong mag-rejoice. Nasakitan ko, pero mag-rejoice ko. Salamat, Lord. Gibtan na gano'n ni mong sakit. Diba? Pero naagi mga membro, mga kaigsunan, mag-uol kong wa. Pero na mga membro, nga may pagwa. Pero di mo nakahingilin. So, kamoy mo pili, ani? Unsa man ka nga klase nga tao. Ha? Unsa ka nga klase nga tao sa pananaw sa uban. Well, it is not important o sa tanaw nila. O sa tanaw sa Ginoo nimo. Kay wala na problema sa uban mga igsoon kung sakto ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Verse number 10. The days of our years are 80 years and 10. Pila man na? 70. 70 is the minimum. And if, by reason of strength,
They be fourscore years, 80. Yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Mupanaw na ta. Maximum, 80 years. Pila na edad ninyo? Kanindo ta natagatag bonus sa Ginoo, makaabot tag 100? Hindi ma-recognize pata sa kalibutan? Malista ta sa ilang listahan, mga igsoon? Nga, kuhan kay ka, baskog? No, ligon? Wala tagaan na yung ka og 100,000. Unsa man nimo? Nagpanilap ang mga apo. Pero may nalang kinay madawat ba, no? Pero ang atong tan-awon mga kaigsunan, ay huwat maabot ka na, mao ra gyud na imong goal nga makadawat kag 100,000. Kanindo tanan nga motaas imong kinabuhi nga nahimo kang panalangin sa mga tao. Ang reason sa imong existence mga igsoon, because God made you a blessing. Gigamit ka sa Ginoo nga mahimong mensahidor sa iyang mensahe sa kaluwasan. Nahimo kang tao nga channel sa material blessing. Kanindot ang nagmonay atong kinabuhi. Mo gyunay campaign na to aning simbahan na mga igsoon. Og I do not know nganong mga membro malain, masuko, no nganong butan magyuta aning pastor. Ngano man si pastor nga manghilabot man sa ato ang pausa diyan ni pastor di ay. Ha? Unsa ni pasabot alang pastor? Tigtudlo ra tigwali ra nya pagkahuman wa na ko ilabot sa inyo ginabuhi. Unsa di akong gipastoran ninyo? No? Kalag ra pastor, unya asa man nagapuyo imo kalag? Ala di ko manghilabot sa imong pisikal, buwagan ang duha. Buwagan ang duha. Ang kalag may paniya diri kay mao na atong tudluan. Pero kung di na nimo kaya buwagon, wa tay mahimo. Apil ang imong pisikal nga kinabuhi. Naminaw mo? Mo na maminaw jud ka mga kaigsunan kay apektado gyud na. Kung unsay kalihukan ana imong espirituhan ng kinabuhi, apektado na imong pisikal. Kung unsay kalihukan sa imong pisikal nga kinabuhi, apektado imong espiritual. Nakasabot ta? So kung mainsakto lang nimong butang imong espirituhan ng kinabuhi, sakto ang lakaw sa imuhang kanang kinabuhi ba? Pisikal, sakto. Sakto imong decision making, sakto imong panginabuhi, gibless ka sa Ginoo, mahimo kang panalangin, nindot ba malipayon? Di ba? Kuan kayo kanang murag kuan kay hunahunahon ba kung atong gamiton ang tawhanon nga pangunahuna. Grabe as mga tao no. Murag maglagot ka maminaw ba nga magtanaw bitaw kay salida nga lo kanindot ra gyud sa iyang tinguha niya gipatay noon. Ang atong tan-awon ang tinguha ni pastor no ning kamot gyud siya nga manindot atong kinabuhi. There's no room for mistake. Mao ni dako kayong questionable kinabuhi sa mga tao. Kay naata sa portion sa atong flesh mga igsoon nga mangita kita kisay basulon. Instead nga mangita tag solusyon, mangita tag kinsa atong basulon sa mga panghitabo. So kung mo na attitude sa usa ka tawo mga igsoon, layo kay kas Ginoo kay ang Ginoo wag gyud nangita kisay basulon. Ang gipangita sa Ginoo ang iyang tabangonon. He came to seek and to save that which was lost. Kay mo kinsa nang mga lost, mao na ang nagsigig pasipa niya. Mao na ang wa nangilanglan niya. Mao na ang wa nangandoy niya. Mao na ang wa nagtuo niya. Mabitaw na naay portion sa Bible mga igsoon nga mas malipay ang Ginoo sa usa nga nirepent kaysa 99 kabuok nga nagsigig lang fellowship diha. Sige kanta himaya niya pero way kalag mga igsoon. Mas malipay ang Ginoo atong kalag nga naluwas. Usa ka buok kumpara sa 99. Tanaw na say comparison na 99 over 1.
Naminaw ta? So gipakita lang sa Ginoo asa may importante ani. So, dapat unaw-naon nato sa kamubo sa atong kinabuhi ug sa kasigurado sa kapungot sa Ginoo nga iyang mabunal sa mga tao. Uy, magdali ta ni oy. Mo nag-ingon sa Bible, redeeming the time because the days are evil. Stop wasting your time. Amen? Ang naman nila, time is gold. No, it's more than that. Time is life. What is more valuable? Gold or life? Time is life. Ayaw usiki, matag pakli, mga igsoon, matag pitik sa orasan. Kinabuhi, nabuhinan. Unya, mura pagkaog naghuwat, mura kagadali ba ito guys sa oras ay? Gadali oray. Gadali. O ng mga taong way gibuhat, dugaya sa paspas agka na mga taong busy kayo. Paspas sa oras, dali ara sa oras, mura magkuhang. Mga tao na nga puno kayo ilahang activity. Pero kanang sige naglingkod, sa maghuwat kay kanon sa musawop adlaw. Luuya ang kinabuhi ay. Kaya na mga tao gyud mga igsoon nga nagsig og pwede pa lang iampo, Lord ayo ipasawop ang adlaw. Ako pa nimo balhin ka dito sa kuan sa Norway. Kay sa Norway, there is no way nga ang sun mo go down. Bisag alas 12 sa gabi, klaro gyapon kayo mga tao. No way nga mungit-ngit. Ganahan mo dito? Walang tulugan. Mga tog gyapon mga tao dito eh. Pero why ngit-ngit gyud? Dili sa tuwa pero tingit-ngita pitch black. Kung way suga gyud, awa gyud eh. Di jud ka kabawog unsay nasa tubangan nimo. Mo na sa pagkatinuod lang. 11. Ingon this Bible, who knoweth the power of thine anger? Wala. Even according to thy fear, so is thy wrath. Wag yun nakaibaw mga igsoon. So, may bawaan na lang nimo kung nipiti na. Naibawaan na lang nimo nga nabunala na ka kay niipikto na. Pero ang tao, wag yun. Mao na sa musugot sa dili, naa na magay guide, naa na magay pulong sa Ginoo, naa na magay pastor gihatag sa Ginoo nimo. Nganong di na malang nimo sundon? Nganong di na malang nimo paminaw ang Ginoo? Di ba? Pwede ka mo disagree sa pastor kung nakita nimo wa man as Bible ang gitudlo ni pastor, asa man na siya ni kuha ana. Pero ma-review man na to. Nabas Bible ni tanan atong gitudlo dire. Amen. Unsa pa gilangayan nato? Mayon ka pastor, kanang lit and green ana na sa Bible pastor. Tanawa ra ka. Unsa may gibaligya ni Paul sa iyang panahon? Nya maligya po tag tent. Daghan na kay kompetensya si Mike. Tent maker man siya. Pasabot anak mga kaigsunan, naa siya ipanginabuhi nga gigamit niya para sa buluhaton. Karong panahon na kung sabto nimo ang tent making ni gamit ka og business para magamit nimo sa buluhaton, dili para mugpabag sa panahon nimo sa buluhaton. Muna nga dili ta magbinugo mga igsoon nga ngayon ka bisag unsa basta mo kita ta tent making na wrong. Ni tabang man na nimo og kabot sa mga tao? Because tent making is not only money. Tent making is to help you nga ma-move nimo ang ministry. Pasabot nay tao. Asam ta gisugo sa Ginoo? Tao. Gipapangitan tao tudloan sa ebanghelyo. Unya kung ang imong negosyo walay tao, di ka kaangkla og tao, di ka kamit og tao, di ka katabang og tao. Tent making di ay na.
Di ba? Naiuban manupit, tent making daw. Pwede man mo sulwiningon hinoon. Oh. Pero how much time did you spend nga di ka kalakaw? No? Epektibong malasad kay kung mamatay ka ron. Sigurado ka malangit imong kalag, ha? Mubalik pa ka na. Ang ipasabot sa Ginoo mga kaigsunan, you must be free. Kaya ang giingon sa Ginoo, wala siya ingon, wait for the soul. Ingon sa Bible, go. Ikaw mo go. Ikaw ang free. Dili kay maghuwat ra kag tawo nga muduol nimo. Kundili ikaw mo'y mangita sa mga tao, libre ka, wa kay higot. Klaro ang Bible. So, pasabot ana, ang imo panginabuhi, ayog sugot nga nagagigot, ayog sugot nga masangit ka. Sa imo panginabuhi, dapat libre ka. Mao na imong masteron. So, sa kadaghang mga panginabuhi, mga igsoon, nga malibre ka, mao na imuhang katunon. Mao ni ato gibuhat diri sa grasya sa Ginoo, naningkamot ko mismo nga makahatag ninyo og idea kung magkaiusa ta sa usa ka butang nga maka-disciple jud ka. Di ba? Pero sa kasamaang palad na pa magkailaing gipaminaw mo na naglagot ka. Kaya imo ra gitan-aw nganong but-an ka. Ang imo ra nakita negosyo, wa nimo nakita ang opportunity nga naitaw nga matudloan nimo sa ebanghelyo. Ang imo ra gitan-aw sa kadaghanon sa kwarta na pundok, wa nimo gitan-aw sa kadaghanong tawo nga napundok. O nga imo gipangita ang kwarta, wa kay pakialam sa tawo. Ano na kwarta kung way tawo? Wala pangita ang kwarta, pangita ang tao. Kaya nga naman, mao na gisugo sa Ginoo nato. So the more nga masika pangitag tao, the more ka ma-reminded, nani kalag, na-treasure diha. Nasabtan na to? So asa man mo na ko gi-point? Sa kwarta o sa tao? Sa tao. Din man ta gisugo sa Ginoo. Go ye into all the world and get more money, as much money as you can? Or go ye into all the world and preach the gospel to every creature? Ang mga disciples sila na problema sila sa tax, ningon ng Ginoo, ato mos dagat na ikwarta dito gipanglabay sa mga tao, mao ba na? Mao ba na gingon si Ginoo? Wala, ningon ng Ginoo, ato mos dagat, ato na isda dito. Tanawa sa baba, nagkit-kit nagsinsiyo. Oh, nganong wa naman lagi dito, naisinsiyo dito sa dagat. Nganong isda may gipapangita sa Ginoo. Unya gitawag dayon sa Ginoo ang mga disciple fishers of men. Girelate niya ang isda og tao. Diba? So ang concern sa Ginoo is not money but the people. Muna sa pagpamastor mga kaigsunan, dili ang concern sa pastor ang inyong offering. Ang concern sa pastor, ikaw nga nakakaton. Kaya na diha ang panalangin. Kaya nang malunod ninyo diha mga kaigsunan, makaon na nato. Pero ikaw nga naglunod, mo importante. Na panalanginan baka nga na diha ang kalipay nato. Iyo diri mga kaigsunan, sin brings judgment. God's holiness exposes even hidden sins. Ang sala donagyoy bugti. Unya ang pagkabalaan sa Ginoo maoy makapa-expose anang mga tinaguan diha. So nganong taguan pa man na iyagyag na ngadto sa Ginoo, Lord pasaylo ako Lord. Unya sa dihag imo nagiyagyag sa Ginoo, ayaw na. Ayaw na kay ngano daghan pa kayo mapandulan nimo aning kalibutan na mga kaigsunan. Unya kada pandol nimo imo taguan. Mahimo nang balay sa sala. Wala to kada pandol nimo sa bato imo gitipon. Makatuko jud ka ana og balay nga bato.
no? Sa Tagalog pa, balay na bato. Pasabot. In English, is this a house? Pasabot na bato nga balay. Bahay na bato. Gibutangan mag-question mark. Bahay na bato? May tayo na ang problema ba nga tigumo na to, mapuslan siya? Di man good. Di man, mora na kapandulan mga igsoon, nga wag kapuslanan. So pag napandol ka ana, sala, napandol ka, iyagyag yun na ni mo sa Ginoo yun. Lord, tangtangan ni Lord. Kay basig na sa ilain, mapandol ani. Tangtangag yun na. Ipatangtag yun na sa Ginoo. Alright? So, that is how to live with eternal perspective. Magbantay ta, mubo ra ang kinabuhi. Pero naay eternal God nga gusto mo giya na to, gustong mo gamit na to, gusto mo panalangin na to, ato ihatag atong kaugalingon niya mga igsoon. Kay mubo ra kay ni, dili lang kay mubo, huyang pa jud. Mubo ang atong kinabuhi nga huyang. Dali ra kayo paklingon og wa na matun-as na. Dali ra kayo ni mapawong atong kinabuhi. So hinaot pa nga makasabot ta nga ang atong kinabuhi dapat naas kamot sa Ginoo. He can do whatsoever he want sa atong kinabuhi. No? Siya maoy dapat mukupot sa atong kinabuhi. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us this morning. Salamat kay Lord sa awit ni Moses. And thank you, dear God, for the Holy Spirit within us, helping us to understand your message. I pray, the Lord, that you will bless your people to remember always that this life, mubo ra ug huyang. And I pray, dear God, na sa kamubo sa among panahon diring iniining kalibutan na, tabangi mi Lord, nga amo gyud mapagamit nimo. Tuguti, dear God, nga sa di pa muhunong ang among paginhawa, napuslan na nimo ang among kinabuhi. Tuguti, Lord, nga mahimaya ka because as time goes by, ang among kinabuhi pod nagkaupos. It is fleeting and we don't want this life to be useless. Nga malabay lang, Lord, ngadto sa pagkawalay pulos. So tuguti, Lord, nga ang imong pulong gamiton gyud namo. Nga mahimo namong gabay, mahimo namong protection. And help us to listen to your instruction para sa mga buhaton namo sa kinabuhi dili mag-overlap ang imong misyon ug ang tawhanon namo nga mga tinguha sa kinabuhi kay wa gyoy nindot nga resulta. So tuguti, Lord, nga ikaw lang gyud ang imong purpose sa kinabuhi namo, mao gyud amo masabtan ug may among mabuhat. Salamat kay Lord once again, and ang tanang dugong ug himaya, Lord, sa victory karon nga imong gihatag kanamo, ginamit ang imong mensahe, among ibalik kanimo, Lord, ang tanan. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise